hindi pa rin natin niro-rule out na posibleng pumalo yung mga computed heat index value natin ng around 40 plus o baka minsan on some rare occasions umabot pa po ito ng around 50 degrees Celsius. Magandang araw po. Nandito po tayo ngayon sa ahensyang pinagkakatiwalaan kapag ang pinag-uusapan ay tungkol po sa panahon. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o mas kilala po sa tawag na PAG-ASA. At syempre makakasama natin ngayon ang Assistant Weather Services Chief ng ahensya, si Sir Chris Perez. Magandang araw po, Sir Chris. Magandang araw, Benedict, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. So, umpisahan na natin. Tag-init na. Totoo po ba na mas magiging mainit ang panahon ngayong tag-araw dito sa Pilipinas? Well, Benedict, kung titingnan natin, so far yung pinaka-mainit nating panahon ng tag-init dito sa ating bansa ay nangyari noong 2024. During that time, meron tayong tinatawag na strong El Nino. At alam naman po natin, kapag meron tayong El Nino, nagiging madalang ang pag-ulan, so mas nagiging mas pronounced yung pakiramdam na talagang rising temperature, especially during the latter part of the day. Pero ngayong taon, dahil wala po tayong El Nino, normal po ang climate condition natin. So inaasa natin ang level ng pagiging mainit ng ating summer ay hindi malalayo siguro sa taon ng 2025 noong nakaraang taon. May big difference doon sa heat index na mararamdaman ngayon or halos the same lang? Well, kung pag-usapan naman natin heat index so far ay hindi pa rin natin niro-rule out na posibleng pumalo yung mga computed heat index value natin ng around 40 plus o baka minsan on some rare occasions umabot pa po ito ng around 50 degrees Celsius. That is the computed heat index value, no? Kaya simula po nung March 1, ang PAG-ASA ay nagpalabas na po ng heat index forecast up to the next 3 to 4 days para maging guide din po ng hindi lamang ng mga kababayan natin kundi maging iba't ibang sektor with regards to their day-to-day activity. Alam naman po natin na hindi lamang yung mga masasamang panahon, for example, yung umuulan na nakaka-apekto sa daily activities ng mga kababayan natin, kundi maging sobrang init. Dahil, for example, kapag sobrang taas ng computed heat index value natin or yung forecast na heat index value natin, hindi nagiging favorable po ito sa ilang sektor gaya po ng mga katandaan o yung mga kababayan natin na may health issues, may existing sensitive health conditions. Kaya nga po ang PAG-ASA patuloy na po provide mga information na makakatulong para maprotektahan yung iba't ibang sektor ng lipunan in terms of yung nararanasan ng ating matataas na temperatura ngayong panahon ng tag-init dito sa ating bansa. Ngayon pong El Nino, Sir Chris, meron bang mga kumbaga parang hotspot na lugar talagang doon mararamdaman yung pinaka-peak? Well, in terms of ano nga ba yung lugar na inaasa natin na posibleng makaranas ng matataas na temperatura, ilang bahagi ng Northern Luzon. Lalong-lalo na yung mga nasa low-lying area. Kumbaga yung below sea level ang location at malalayo po sa mga karagatan. Kumbaga yung concentration ng init ay most likely will happen to these areas. Like for example, itong Tugigaraw, all-time high sa history ng records ng PAG-ASA. Tugigaraw po ang pinakamataas ang antas ng temperatura. And then other parts of Northern Luzon, for example, Dagupan. Pwede rin sa Metro Manila, no? Inaasahan natin na posibleng umabot yung forecast temperature natin around 39 to 40 degrees Celsius. At sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at ng Mindanao. Lalong-lalo po yung mga lugar na malayo po sa mga karagatan. Bakit ganun po, Sir Chris? Bakit yun ang ano bang paliwanag doon? Bakit doon sa mga areas na yun talagang nagpipik yung init? Well, unang-una, gaya nga po nabanggit natin yung topography. Kung ano po yung features ng lugar na yon. So, for example, itong Tugigaraw area, parang nasa gitna po siya ng batya. Yung local topography niyan, surrounded by different mountainous regions, tapos nasa gitna siya. So, likely, yung concentration po ng init, nandun sa mas mababang lugar. And then, bukod pa sa medyo may kalayuan nito sa adjacent bodies of water or dagat. May mga ilang lugar naman na posibleng makaranas din ng mataas na temperatura because of what we call the urban heat island effect. Or for example, highly industrialized yung lugar, maraming concrete structures, so ang tendency sa the early part of the day, mag-absorb ng init ng galing sa araw, and then in the afternoon ay i-give up. Kumbaga, sisingaw naman. Yung init na na-absorb, yung excess na init na na-absorb, na magko-contribute sa mas mainit na temperatura kumpara sa isang lugar na kukonti lang ang konkretong istruktura. Ganyan yung sa Metro Manila? Yes, yun yung example kung bakit usually Metro Manila is hotter during the afternoon compared to the surrounding provinces. Yung surrounding provinces natin, hindi pa ganung highly urbanized. Marami pa pong shaded areas, halaman, puno, kagubatan na untouched. While Metro Manila
what we call a concrete jungle. Talagang napakarami na ng mga concrete structures, napakadalang na lugar na makikita nating shaded areas, naturally shaded by trees and natural structures. So, yun, isang factor din po yun kung bakit nakakaranas ang ilang lugar, including Metro Manila, ng mas mataas na temperature pag panahon ng tag-init kumpara sa mga surrounding areas. At magko-contribute din ba doon, Sir Chris, yung, kasi Metro Manila is napakaraming sasakyan eh. Well, possible din po yan. Dagdag na rin po niya, no? Aside from the topography, yung exhaust, maraming sasakyan, of course, alam naman natin. So, ilan lamang yan sa mga local factors na pwede rin makadagdag kung bakit mas mainit sa isang lugar compared with the not so highly industrialized po or yung mga rural areas na tinatawag natin. So, we're facing na yung El Nino, yung tag-init. Ano ba ang oras talaga? Kasi kung halimbawa, ang magiging isipin ng kababayan na mainit, di na ako lalabas. O may oras ba na doon tayo uiwas muna tayo lumabas? Well, sa ngayon po, bagamat walang El Nino, pero dahil nga papasok na tayo sa panahon ng tag-init or nandito na tayo sa panahon ng tag-init na ating bansa, normally nararanasan natin, Benedict, yung mainit na temperature in between 12 to 3 in the afternoon. Pero minsan pwedeng around 4 o'clock. So magkaiba yung Sir Chris, no? Parang iba yung init dahil direct sunlight kesa naman yung init ng singaw naman. Nung... Yes, parang na-amplify nung surrounding nyo yung actual na init na nararamdaman nyo, especially during the latter part of the day. Dagdag pa dyan, pag panahon ng tag-init, yung hangin po natin, mataas ang moisture content. So, kung mapapansin nyo, pag panahon na ng amihan, for example, yung later part of amihan this year, yung January, February, kahit maaraw sa tanghali, maglakad tayo, may nararamdaman tayong init, pero hindi tayo pinagpapawisan. Kasi hangin natin noon dry. So, ang tendency, kung may lalabas man na pawis sa katawan natin, automatically, ma-absorb nung hangin sa paligid natin. Kasi dry pa yung hangin eh. Pero pag pumapasok yung panahon ng tag-init sa ating bansa, mataas na yung moisture content. So, pag pinawisan tayo at yung hangin natin, mataas ang moisture content, hindi siya agad-agad makakahalo sa hangin. Yun yung nagiging dahilan kung bakit mainit at malagkit, maalinsangan yung pakiramdam yun natin nga yun. pag panahon ng tag-init. Yung length po ba, Sir Chris, nagbago na rin? Length ng tag-araw or yung nararamdaman nating init? If you're talking about the number of hours, yes, magiging mas mahaba na yung oras ng daytime kumpara sa nighttime. Pero yung usual naman na, ano, na... if Yung you're buwan. Yung buwan. yung buwan. Habang pumapasok yung... Ito, habang patuloy itong panahon ng tag-init, mas magiging mahaba yung bilang ng oras sa araw kumpara sa gabi. Kaya mas mararanasan natin in the coming days, posibleng mga around 5:30 pa lang, medyo maliwanag na or maliwanag na sa ilang lugar. As opposed to nung panahon ng amihan na halos sa 6 o'clock na Madilim doon na. pa lang nagsisimula lumiwanag. No? Tapos mabilis din So, dumilim. yes, mabilis din dumilim, no? Yun isang manifestation, senyales na kapag mas mahaba na yung daytime hours natin, nasa panahon na po tayong tag-init. Ngayon, kapag panahon ng amihan, very obvious naman na mas mahaba naman yung oras ng gabi. Naalala ko, Sir Chris, nung bata pa tayo, di ba, meron tinatawag na unang ulan sa Mayo. Mayroon pa rin bang ganun? Nangyayari naman po yun eh. Karaniwan kasi kapag umulan, kahit panahon ng tag-init, ito po ay dulot naman ng mga localized thunderstorm. Kumbaga yung umaga ang init ang alinsangan, tumingin ka sa labas, sa ulap, makita mo yung ulap parang bulak lang, puti, ang konti lang. And then pagdating ng tanghali, hapon, makita mo yung parang bulak na umaga na ulap. Bukod sa matangkad na, mataas na yung vertical extent, medyo dark colored na yung base, yung pinakang babang parte. Yung nabuo na yung thunderstorm cloud na yon. Pag panahon kasi ng tag-init, kung tayo po ay familiar sa water cycle, mas na-enhance yung tinatawag natin na water cycle. Yung hangin na mataas ang moisture content, agad-agad na pumupunta sa, mainit tong hangin na to, no? Pupunta sa malamig na part ng atmosphere, magkakaroon ng ulap, and then later, magiging ulan. So, panahon ng tag-init, mas nagiging enhance yung ganitong water cycle. Kaya kahit panahon po ng tag-init, bigla tayo nakakaranas ng pag-ulan lalo sa dakong hapon o gabi. Usually, short duration lamang naman po. Hindi naman tulad ng mga pag-ulan na dulot ng habagat or ng bagyo. Saan po mga area posibleng maranasan yung mga localized thunderstorm? Karaniwan po, pag ganitong panahon tag-init, kahit saan parte ng ating bansa, pero usually malaki rin ang factor kung medyo malapit tayo sa mga coastal areas, mga ganun po ba? Or sa naninirahan tayo na malapit sa gilid ng bundok dahil hindi lamang yung init ang isang rason kung bakit yung mainit at moisture laden na hangin ay pupunta sa ating atmosphere. Meron din tayong dyan tinatawag na
yung sea breeze. And then yung kapag tumama yung hangin sa bundok, then tendency ng hangin is pupunta rin po sa sa malamig na bahagi ng ating atmosphere. So yung mga areas po na yan ay karaniwan mas malaki ang chance na makaranas ng mga localized thunderstorm. At may factor din po ba, Sir Chris, yung wind direction? Kasi Yes. maaaring dito nabuo pero hindi dyan babagsak. Tama po. At doon naman sa heat index, kasi madali lang sabihin na basta mainit. Pero paano po ba sinusukat yung heat index? Paano nalalaman yung heat index? Ang heat index naman po, ito yung computed value na tinatawag natin na yung actual na nararamdaman nating init. Kapag pinagsama natin yung dalawang factor. Yung actual na temperature na nasukat ng thermometer at yung moisture content ng hangin. So, mas mataas ang moisture content ng hangin, posibleng mas mataas yung heat index natin. Yun nga yung binabanggit natin kanina, no? Yung mainit malinsangang panahon kumpara sa panahon ng amihan dahil nga mataas ang moisture content. So, kapag pinagsama natin yung mataas na temperatura, mataas na relative humidity na tinatawag natin or yung moisture ng hangin, no? Yung magiging actual na computed mong temperature, yung heat index na tinatawag, ay magiging mas mataas sa nasukat ng thermometer mo lamang. For example, nasukat ng thermometer natin ay 36 degrees Celsius. Pero meron tayong relative humidity of a particular value, usually in percentage. Ngayon, i-computein po natin yan. Yung magiging actual na naramdaman ng katawan natin, hindi lamang po 36 degrees Celsius. Maaring 38 degrees Celsius, maaring 39 degrees Celsius pa. At yung actual na nararamdaman nating init ay pwede po magkaroon ng implication, maka-apekto sa comfort level ng isang tao. Lalong-lalo na po ng mga senior citizen or ng mga kababayan natin na may mga medical issues. They have may dinadalang sakit or so to speak. Nabanggit niyo po kanina, Sir Chris, yung 10 to 3 kumbaga, yung crucial time para diyan sa init ng panahon. Pero within that period, ano yung peak ng heat index? Karaniwan, naitatala natin around 3 o'clock, mga ganon. Sa dulo na. Dulo. Pero minsan, nag-extend pa po. Minsan, naitatala pa natin ng 4. Kasi depende nga, hindi lamang kasi yung init at saka moisture content ng hangin. Sabi nga kanina, yung topografiya, yung direksyon ng hangin, maaring maka-apekto pa rin sa actual na masusukat po natin na temperature. So that is why, hindi sabay-sabay na kapag alas 3 ng hapon, sabihin na natin, alas 3 ng hapon, naitala dito sa Science Garden, Quezon City na ito yung pinakamataas. Not necessarily the same as with the other weather stations na located in the other parts of our country at the same time. Kaya nilalagay nyo na specific area. Yes, Nandito lang nilalagay naramdaman natin yan. a specific area, a specific time. But likely, kung i-average natin, yun talaga yung mga oras in between 12 to 3 natin may posibleng may tala. Kaya nga po, pag panahon ng summer, inaabisahan natin yung mga kababayan natin na as much as possible, avoid any necessary outdoor activity. Mga ganong oras. Yung kasagsagan ng init. Kung hindi naman po maiwasan, sumilong from time to time, keep themselves hydrated, at saka wear protective clothing, magsuot ng sombrero, or light-colored clothes para ang tendency sa i-reflect instead of i-absorb. Kasi yung mga dark-colored, mas na-absorb nila yung init. Heatwave, meron bang possibility na magka-heatwave tayo? Heatwave, meron bang possibility na magka-heatwave tayo ngayon? Heatwave, dito kasi sa ating, ang Pilipinas kasi ay located sa bahagi ng mundo na all throughout the year ay nakaka-receive ng almost equal amount of sunlight. Kumbaga yung tropical areas na tinatawag natin or yung bahagi ng mundo na malapit sa equator. All throughout the year, yung sinag na araw na natatanggap ay halos of the same amount. Kaya parang normal po sa atin yung mainit na panahon. And then ang heatwave kasi dapat yan merong at least 5 magkasunod na araw na kung saan makapagtatala tayo ng mataas na temperatura compared with the normal. For example, ang normal na maximum temperature dito sa Metro Manila ay, example lamang po ito, no? 30 degrees Celsius. Tapos for the next 5 consecutive days ang naitala natin
31, 32, 31, 33, 34. So lagpas siya sa normal na 30 degrees Celsius. That is the time na sasabihin natin nakaranas ng heat wave ang Metro Manila kasi may increase from the normal temperature. Pero dito sa atin, kung magkakaroon man, hindi sustained. Isang araw lang na mag-i-increase and then babalik ng malapit sa normal. Because of the location nga ng ating bansa, bukod pa dyan sa napapaligiran tayo ng napakaraming dagat. So yung hangin natin, laging moist most of the time, lalo na pag panahon ng tag-init. So yung init parang normal na sa atin. Mas pronounced ang heat wave sa mga lugar na nasa mid-latitudes. Yun talagang nakakaranas ng panahon ng taglamig, panahon ng tag-init. Kasi doon talaga nila nakikita yung contrast sa temperatura na umaabot ng 3 to 5 days. Parang extreme din extreme sa kanila kasi. Yes, sa kanila, sabihin na natin na may mga pagkakataon na parang sa atin normal lang, pero sa kanila extreme na. Because of the location, because of the weather and climate patterns na kanilang nararanasan. O kasi ang Pilipinas naman, since archipelago siya, puro island, so maraming pwedeng maging way para hindi siya maging consistent yung. Yes, hindi consistent yung pagkakaroon ng increase. At saka hindi magiging sustained. Because of the kasama na ngayon topography, location natin. Malaking factor po 'yon. Opo. Sir Chris, siyempre, tayo naman, lumaki tayo sa Pilipinas eh. Meron bang parang nagbabago na talaga? Although may climate change na pinag-uusapan, pero ngayong 2026, meron na bang malaking talagang climate change na pinagbago since na pag-usapan yung climate change noon? So far, ang base po sa pag-aaral ng ating mga climatologists, ang manifestation ng climate change sa atin ay yung increase in daytime and nighttime temperature. Although less than 1 degree lang naman, pero consistent ito. Every year, nagkakaroon tayo ng increase. So, malaking bagay na po yun. In terms of tropical cyclone activity naman, bagamat lately, nakakaranas tayo ng mas malalakas na bagyo, pero somehow, maswerte pa rin tayo dahil bihira yung nagla-landfall. Pero nagkaroon ng increase in activity ng tropical cyclone sa Visayas area. So, isa po yun sa nakikita na ating mga climatologists na possible manifestation ng epekto ng climate change dito sa Pilipinas. Sa ngayon po ba ang pag-asa, Sir Chris, may mga bagong equipment ba tayo para sa weather forecasting natin? Well, patuloy po tayong nag-upgrade, nag-acquire ng makabagong teknolohiya in the field of not only weather forecasting, maging sa climate forecasting, no? Kasi ang technology naman, ever-changing yan eh. Maaaring yung latest ngayon, by next year, may mas latest version na, no? So patuloy po ang coordination natin, not only with local organizations, but with international organizations as well, para matulungan tayong mag-acquire ng latest technology, and then in terms of sa manpower, may improve yung forecasting skills natin, makakuha ng panibagong knowledge in terms of the development sa field of forecasting para po mas lalo nating mapag-inam yung weather and climate forecast products and services na ipinoprovide nga ng ating ahensya. May paraan ba, Sir Chris, na ma-check ko or malaman ko yung temperatura or yung panahon ng walang equipment, walang na ginagamit na aparato? Well, unang-una kailangan talaga knowledgeable tayo sa local weather and climate natin. For example, dito sa sa Pilipinas, yun nga, pag panahon ng tag-init at alam mo na posibleng ma-enhance yung tinatawag natin na water cycle, yung development ng thunderstorm cloud, magkakaroon ka na ng idea, panahon ng tag-init ngayon, yung nakikita kong ulap mamaya, posibleng maging thunderstorm cloud to at posibleng magkaroon tayo ng biglaang pag-ulan. So, generally, if you have a knowledge of the local weather and climate, pero kailangan mo pa rin ng aids, other forecasting tools or aids, so to speak, para mas maging confident ka sa sabihin natin ipo-forecast mo, baka mamaya uulan or something like that. So, kailangan talaga natin ng aside from the knowledge and skills, kailangan talaga natin ng technology po para mas maging confident tayo sa mga issue nating warnings with regards to the weather and climate. Meron lang ako ang itatanong, Sir Chris. Kasi minsan may yung mga matatanda. Tingnan natin kung dapat bang i-debunk ito. Sabi nila, pagka mapula ang paghapon ngayon, bukas matindi ang init. Well, may mga tinatawag kasi tayong local knowledge about the weather. Kinalakihan na ng ating mga ninuno. For example na lamang, yung kapag panahon ng tag-init, no? Tapos napansin nyo sa kabukiran, maraming tutube. Yes. It's an indicator na posibleng umulan or malapit na yung panahon ng tag-ulan. Which is nangyayari talaga. So, hindi natin dinedebunk yung paniniwala ng ating mga elders na in one way or another ay may katotohanan po.
So mas maganda nga yun pagsasamahin natin yung knowledge natin about the old practice with the new practice para mas lalo nating may taas yung confidence ng pagpo-forecast natin. Di ba? Kumbaga, for example, ako po, on my own, usually kapag summer, pag nakita ko na sa bukid na maraming mga tutubi or something, other insects, clear indicator na, malapit na yung panahon ng tag-ulan. Mga ganun ba? Sabi nila, pagka maraming langgam at tag-araw yan. Based on observation, Sir Chris, ano yung difference din ngayon ng capability ng Pag-asa? Nung nagsimula kayo, siguro, siyempre, nasaksihan ninyo, hanggang ngayon na kayo ay nandito as senior na dito sa Pag-asa. Talagang in-emphasize may senior. Well, obvious naman puti na yung gray share na. So in terms of sa forecast, mas lalong pinag-iinam. In terms of dissemination, dati kasi wala pang social media. Social media. Ngayon, mas malayo na yung reach ng social media. Yes. Kaya napakalaking bagay din po na not only social media, of course, TV and radio stations, gaya po ng inyong station na tumutulong sa amin sa pagdi-disseminate na information dahil Pag-asa cannot do it alone. It's always a collective effort kapag may mga bagay tayong paghandaan in terms of weather and climate. That is why we work with other government agencies. We involve the media in disseminating the information dahil mas malawak po ang reach nila. And then siguro yung public awareness. Dahil nga with the advent of the information technology, meron kang Wi-Fi, meron kang Android device, you can access information. Mas marami nang naging aware sa local weather and climate kumpara ng mga unang panahon. So I think mas madali nang iparating sa ating mga kababayan yung, for example, severity of the situation with regards to an approaching tropical cyclone, papalapit na bagyo, at mas madali natin silang makumbinse na kailangan itong paghandaan habang maaga pa kumpara nung unang panahon. Mas marami na kasi time basis ngayon. Marami nang pwedeng tingnan. Marami nang pwedeng tingnan. Even yung mga other meteorological agencies, they're monitoring resources available online for free. So, napakalaking bagay talaga kumpara nung mga nagdaang dekada po. Pero may nakakita ba kayo, Sir Chris, na parang eto pa kulang kasi halimbawa ako, mas tumitingin ako ng forecast ng Pag-asa pagka may bagyo . May ganun bang nakikita kayo na parang dapat ito tignan nyo din itong time na ganito na ano yung weather natin, hindi lang pag oras ng bagyo. Napakaganda yung katanungan nila, no? Kasi usually kapag umulan, ang tanong kagad ng mga kababayan natin, may bagyo ba? Diba? So parang naging normal nilang naiisip na bagyo lamang nagdudulot ng pag-ulan. Pero dapat po aware din tayo na hindi lamang bagyo, may mga iba't iba tayong weather system, low pressure, shear line, amihan, habagat na pwedeng magdulot ng pag-ulan at pwede rin magdulot ng pinsala. Makaapekto sa lives and livelihood nating mga kababayan. That is why kapag meron po tayong tinatawag ng mga information and education campaign, kung saan lumalabas tayo, pumunta tayo sa mga probinsya, humaharap tayo sa general public, iba't ibang sektor ng lipunan, elders, disaster preparedness managers, students, representatives from the academy and other government agencies. Lagi nating ine-emphasize na dapat daily ang monitoring natin ng weather forecast ng Pag-asa. Kahit po good weather, kahit sabihin nating summer, mainit. Actually, dapat nga mag-monitor tayo ngayong summer kahit walang bagyo. Dahil nga, sa inaasa nating mainit na temperatura na maaaring maapekto sa comfort level natin. Halimbawa, may kasama po tayong senior sa bahay. Panahon ng tag-init. Malaking bagay na alam natin yung forecast na temperature, heat index. Kasi magkakaroon tayong idea, hindi natin pwedeng ilabas si Lola mamaya. Correct. Kasi sobrang init. Baka mabili siya mapagod, makaranas siya ng heat exhaustion, or in some cases talaga, yung worst cases, makaranas pa ng heat stroke. So, hindi lamang po yung bad weather dapat minomonitor dahil kahit na okay yung panahon natin, posibleng may positive or negative effect ito sa inyong day-to-day activity. O parang, kumbaga, hindi lang ang bad weather is yung pag-ulan ng malakas, kundi pati yung tinding init, parang bad weather na rin may consider. Parang may tuturing na rin natin yan. Actually, kahit nga po yung bad weather na sinasabi nila, yung panahon ng bagyuhan, di ba, napakaraming tubig. Alam niyo po ba na halos 50% na supply ng tubig na ginagamit natin for power generation and irrigation nanggagaling sa mga bagyo. So, may mga pros and cons na dulot ang iba't ibang weather system or even yung mga climate conditions nating nararanasan na ang kailangan lang natin, ipaalam natin sa ating mga kababayan, educate them about this pros and cons at para magamit po nila sa kanilang maybe short-term or long-term planning. Lagi pong ganun dapat ang mindset natin na bawat epekto ng mapag-good weather man o bad weather,
pwedeng makatulong or makapaminsala sa atin. Kaya dapat nating paghandaan at i-monitor yung mga gantong information na yung pinapalabas ng Pag-asa. Yung tanong ko, Sir Chris, na to, hindi ko alam kung kayo makakasagot or pwede kayong sumagot. Pero pwede ba nating samantalahin ang matinding init ngayon para, di ba, nauuso na yung mga solar energy? Do you Well, think- magandang katanungan din po yan, no? Renewable energy actually. Renewable Di ba ang tawag energy. natin dyan, no? Aside from solar energy, wind energy sa may bandang Northern Luzon area. Magandang katanungan po yan para maiwasan natin yung pagkonsumo ng tinatawag nating fossil fuels. Dahil yung continuous consumption ng tinatawag nating fossil fuels ay somehow nakadagdag po sa global warming na siyang patuloy na nagko-contribute sa climate change. So that is why ang iba't ibang sektor ng sa energy sector, they're exploring the renewable energy sources. At gaya nga po ng binanggit nyo, yung pag sobrang init, solar energy, sa ibang bahagi ng ating bansa, wind energy, and then sa ibang bansa nga po, kahit yung wave energy ng mga karagatan, hinaharness po nila. Oh, So nakikita ko yun. nagkakaroon ng alternative source ng kuryente. Yun ba yun, sir, yung parang maglalagay ng equipment sa Yes, may dagat na dinideploy po sila. gumaganon And yung- then the waves being generated, meron silang aparato doon na it-translate the impact to that particular equipment into electrical energy. So napakagandang bagay, hindi po ba? We don't need to burn the fossil fuels. We don't have to worry about increasing the greenhouse gas emissions sa ating atmosphere, and then patuloy na lumala yung nararanasan nating global warming. So somehow mababawasan yung mga ganung bagay. Sige po. Lastly, Sir Chris, ano ang gusto niyo sabihin sa mga kababayan natin para mas mapaghandaan itong paparating na tag-init dito sa ating bansa? Ngayong panahon po ng tag-init sa ating bansa, no, ugaliin po natin mag-monitor hindi lamang ng weather forecast, kundi maging ng daily temperature at heat index forecast ng Pag-asa, at planuhin po natin ng maigi ang ating activity base po sa ating forecast para maiwasan yung mga peligro na pwedeng idulot ng sobrang taas na temperatura ngayong panahon po ng tag-init dito sa ating bansa. Maraming salamat po, Sir Chris. At syempre, maigsi ang oras natin para pag-usapan ng iba't ibang mga information na makukuha po natin sa Pag-asa. Kasama po ang ating resource person, Sir Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. At abangan nyo po sa susunod na episode natin ng Lifesaver. Iba't ibang informasyon pa ang makukuha natin kay Sir Chris. At syempre, ito po yung magagamit natin para tayo ay maging ligtas. Yung ating pinag-uusapan, yung mga binigay na information sa atin ng ating resource person ay magagamit natin upang tayo ay makapaghanda at maging aware sa mga dapat nating i-consider, lalo na po ngayong panahon ng tag-araw. At sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming malaman ang iba't ibang impormasyon upang tayo ay maging ligtas. Dito lang sa Lifesaver, ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.